sa mga pagsuway ng tao, ito ang kinamumuhian ng Diyos. Lalo na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi na ng Old Testament sa Exodus na huwag kang gagawa ng anuman sa langit na iyong sasambahin. Ang ibig sabihin ng Diyos, ang Diyos ay Espiritu. Huwag kang lilikha ng estatwa o kung ano-ano na hugis sa langit, hugis ng anghel, hugis ng kung ano-anong mga namatay na mga disipulo. Pagkas ilalagay mo sa bahay mo, sa tarangkahan ng bahay, sa itaas ng bahay, sa labas ng pinagsasambahan nyo, ay nag-iimbita ka ng bagyo, nag-iimbita ka lang ng dilubyo. Bakit? My people are being perished and destroyed because of lack of knowledge. Ayaw sabihin ng mga nangangasiwa ng kanilang relihiyon ang kamalian nila dahil mag-aalisan ng tao. Ano pa ang income? Wala na. Yung pinagpaguran nila, wala na. Ano na sila? Wala na rin sila. Ang lahat ng patutunguhan ay distraction. Kaya nga, maaga pa, sama-sama tayo mga kapatid. Kung sino ka man na nag-leader, kung sino ka man na sumunod sa leader na yan, magbalik loob tayo. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, at sundin natin, manampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Biblia, tayo ay maliligtas 10 ng ating mga mahal sa buhay. Kaya hindi tayo dapat maging ignorante. Ang ignorante ay naglalaho, sabi ng Biblia. Pero kung ikaw ay may wisdom, ang ibig sabihin, tinanggap mo si Jesus, pinag-aralan mo ang kanyang salita at sinunod, pinamuhay mo, ito ang wisdom. Ikaw ay magkakaroon ng mahabang buhay dito sa lupa, kontento, sagana, at may buhay na walang hanggang ka pagdating ng panahon. Amen? Hallelujah. So, trust and obey. Ano sabi dito? Blessings will overtake you. Tingnan mo, pag ikaw ay nagtitiwala at sumusunod sa Diyos, naniniwala ka sa Panginoong Jesus, ang pagpapala ay hindi lang dadating sa iyo, lalakpas pa sa iyo. Dahil sobrang pagpapala, lumalakpas pa sa iyo, naaanggihan mo pa ang mahal mo sa buhay. Maging ang mga kaaway mo ay napagpapala mo pa at sila man ay maliligtas din. Dahil mauunawaan nila na itong kaibigan ko to, itong kaaway ko to, na naniwala kay Kristo, na nag-aaral ng salita at sinunod niya. Aba, ang pagpapala niya ay sunod-sunod. Lumalakpas pa, kasi ito ang pangako ng Diyos. Ang pagpapala ay mag-overtake sa iyo. Wow! Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, anong kailangan natin? Kinakailangan natin upang tumatag tayo sa pananampalataya, to stand firm in faith in our Lord Jesus Christ. Kinakailangan tayo lumago. Unang-una, hindi lumago ang buhok kahit kalbo ka. Okay lang. Ang kinakailangan sa iyo ay lumago ang kaalaman mo. Ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesus, lumago ka sa kaalaman sa salita ng Diyos. Ang totoong ibinigay ng Diyos na kinasiyahan niya ang mga taong pinasulat niya nito. Upang ikaw ay umasenso ang buhay at ikaw ay hindi mapariwara. Paano ang paglago? Mag-aral. Mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ano susunod? Sinasabi sa Philippians 3:8, knowing Jesus Christ our Lord, kinakailangan alamin natin ang Panginoong Jesus natin, ang totoong Diyos. At kinakailangan ay mag-gain natin ang Panginoong Jesus at tayo ay matagpuang nasa sa Kanya, sumusunod sa Kanyang salita. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Ay, ikalawa, hindi lamang lumago. Kinakailangan, practice your faith. Alam mo, sa isang atleta, kung boksingero ka, aba, kung hindi ka nagpa-practice, lagi kang tulog. Laging talo. Wala kang mapapala. Ano ang mapapala mo? Baka hindi ka na magising pag natulog ka. Maraming boksingero. Natutulog, hindi na nagising, patay. Bakit? Walang practice, sumasabak. Nag-practice lang na isang araw sige na, laban na. Hindi. Kinakailangan mahabang panahon ng pag-iinsayo mo, pag-aralan mo ang kalaban mo.
tingnan mo ang mga boksingero kung anong style ang kailangan mo para ikaw ay magwagi. At higit sa lahat, ikaw ay lumago sa matibay na pag-iinsayo. Hallelujah. So, practice in faith. Practice your faith. Kung anong pananampalataya mo sa Diyos, tunghayan mo ang kanyang salita at ipamuhay mo. Ito ang practice. Lahat ng tunghayan mo sa salita ng Diyos, i-practice mo sa buhay mo. Na kinakailangan tayo ay lumakad ng straight. Hindi tayo gumagawa ng kasalanan. Lagi tayong sumusunod sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Sinasabi dito sa Philippians 4, verse 8 and 9, keep on thinking and doing heavenly things. Kinakailangan, ang kaisipan natin ay laging iniisip natin ang mga bagay na makalangit. At gagawin natin ito, ang mga makalangit na bagay na ito. Hindi kung ano-ano ang pinagagagawa natin dahil sa kasiyahan ng ating katawan. Huwag lang di umutot. Party! Hala! Tsa-tsa-tsa-tsa-tsa! Sige, ubos ang pera. Bukas, walang pamasahe si anak. Walang breakfast. Walang kakainin sa maghapon. Uutang. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Kabubuhan. Hindi ganyan ang mabuhay. Ang mabuhay kay Kristo ay tagumpay. Kung ikay nabubuhay lamang sa sarili mo, sa kagustuhan ng laman mo, lagi kang baksak. Kahit ilang milyon pa ang pera mo, mamaya, malalaman mo na lang, bankrupt ka na, umiiyak ka na. Ang hindi maganda pa sa mga taong walang Diyos, walang pananampalataya, nagsusuicide. Bakit? Wala na. Nasanay siya sa pag-umutot party. Umutot siya, walang party. Walang gagastusin. Wow! Hindi ganun ang buhay. Ang buhay, kinakailangan matalino ka, may wisdom ka. Gamitin mo ang biyayang pinagkaloob ng Diyos sa iyo kasama ang Diyos. Sa bawat pagtitipon, unahin mo ang Diyos. Parangalan mo ang Diyos. Itaas mo ang Diyos. Hindi. Pag nakakuha ng pera, party na, wala na yung Diyos. Wala nang dasal-dasal. Sige, inom mo na. O kain na. Gluttony. Walang tigil. Ang pinakapahinga lang, pupunta ng bathroom. Iihi, dudumi. Hindi yan ang buhay. Ang buhay ay ang totoong pagsunod sa Diyos sa magitan ng Espiritu Santo at pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos, ang Biblia. Amen? So, practice your faith. Katulad na sinasabi dito na isipin natin at gawin natin ang makalangit na bagay. Paano mo malalaman ang makalangit na bagay? Ito ay nandito sa salita ng Diyos na ibinigay sa atin. Hindi sa comics, hindi sa libro, hindi kung saan mo babasahin. Hindi makalangit na bagay yun. Iyon ay pagkaganid, kasakiman, pansarili. Pero ang salita ng Diyos ay upang mahalin mo ang sarili mo at ang iyong kapwa at higit sa lahat, mahalin mo ang Diyos sa iyong buhay. Buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Sabi ng Panginoon Diyos, gawin mo ito, ikaw ay mabubuhay. Tingnan mo yan. Kung hindi mo gawin to, wala kang kaalaman, distraction, mamamatay ka, kapatid. Wala kang patutunguhan. Bakit? Walang pagsisisi sa huli. Nakikita mo na, marami nag-evangelize na dyan. Pwede ka sa computer lang, tumingin ka, makikita mo, mga nag-evangelize, mga salita ng Diyos, ipinapahayag. Kung ano ang ginagawa mo pa, iniintindi mo lamang ang pansarili mo. Kapatid, mawawasa ka 10 ng pamilya mo.